Guys, we just passed the immigration and security check. So, ayan, nandito kami ngayon sa Catonings. Kakain lang kami since mamaya pa naman ang flight namin. Then, after this, didiretso na kami sa aming boarding gate. Then there, I guess, isi-share ko sa inyo ang step-by-step process na pwedeng makatulong sa mga travelers, first-time travelers, or sa mga gustong mag-travel out of the country. And isi-share ko sa inyo ang journey namin going to Kuala Lumpur. So, stay tuned! Hi guys! Nandito na tayo sa ating boarding gate and naghihintay na lang tayo ng departure time. So, sabi ko nga sa inyo kanina, isi-share ko sa inyo ang mga process or documents na kailangan sa mga gustong mag-travel internationally. So, first things first, kailangan natin ng passport, itinerary, flight itinerary, hotel booking, attraction tickets. So, yung hotel booking and attraction tickets, hindi naman siya hinihingi usually upon checking ng immigration officers. Pero just to be sure and just to be ready, mag-book na rin tayo. So in my preference kasi ang ginagawa ko is the hotel booking, prepaid na siya para mas mura, but meron kayong choices na mag-pay kayo sa hotel. Siguro meron lang siyang few additional fees, but hindi naman siguro gano'n kalaki. So, sa mga gusto ng assurance or just to be safe, mag-book na lang kayo sa mag-pay at the hotel na lang kayo. And then sa attractions naman kasi guys, ginagawa ko talaga is prepaid na din. Though may choice din kayo na bumili sa mismong bansang pupuntahan ninyo ng attraction tickets, but in my preference guys, mas pinipili kong prepaid ang lahat just to be safe na pagdating doon less hassle kasi hindi na tayo pipila. And then after that, meron din pala kayong babayaran na travel tax. So yun guys, share ko lang naman sa inyo na ang ginawa ko is from the moment that I booked the tickets going to Kuala Lumpur, waited for few months and then guys, heads up lang kung dati 7 days before flight departure, pwede na kayo mag-check-in online sa Cebu Pacific. Unfortunately, binago na nila ang kanilang what do you call this, ang kanilang policy. 48 hours na lang before the departure, tsaka kayo pwede mag-check-in. Online check-in yun guys ha. Kasi meron tayong airport check-in, meron tayong online check-in. In my case, mas pinipili ko talaga ang online checking. Meaning, ahead of time, inaasikaso ko na lahat. Even paying the travel tax. Yung travel tax kasi guys, if magpipay kayo online, if I'm not mistaken, sa Tieza, additional 50 pesos. Meanwhile, sa Cebu Pacific, meron silang additional 100 pesos. Pero, pwede rin kayong mag-check-in or mag-pay ng travel tax dito sa airport. As is po yun, 1,620 pesos ang rate ng travel tax nila. So, yun nga guys, sabi ko nga kanina, yung tungkol doon sa online check-in, ginagawa ko yun online 48 hours before po ng flight. Pwede yun. Then, pagdating nyo dito, hanap lang kayo ng available ground crew. Pwede kayo magtanong sa kanila kung saan pwedeng mag-check-in and then tuturuan nila kayo ng process. Mabilis lang naman and accommodating naman sila. So guys, next topic naman is yung sa immigration. Merong boarding announcement. Sorry guys. So, wait lang. Tapusin muna natin. So yun guys, tinapos lang natin yung boarding announcement. Going back with the topic regarding naman sa immigration, iba-iba po kasi yan. Kapag first time traveler ka, pwede na maraming hingiin na requirements sa'yo. Meanwhile, pag madalas ka naman na nagsa-travel, usually may questions pa din naman sila pero hindi na ganun kadami, I guess, or depende pa rin sa officer and sa customer. So, with my case, isi-share ko lang sa inyo na ang usual lang naman na tinatanong sa akin is kailan ang balik dito, kung may hotel booking na ba ako, kung ano yung mga pupuntahan ko, and may boarding announcement na naman. Regarding naman sa questions sa immigration, usually hihingi lang din naman sila ng documents nyo, like yung mga COE ninyo, bank statement, it depends, passport, boarding pass, and then, ano pa ba?
yun, nanghingi sila sa inyo ng mga itinerary nyo, tickets nyo, just be confident with your answer, guys, and prove them na wala naman kayong tinatago. There's no problem naman kasi hindi naman sila masusungit and accommodating din naman sila. Just first greet them with a smile, show politeness and respect, then everything will go well naman. Guys, ayan, papasok na kami ng airplane and yay! Finally, we're gonna head to Kuala Lumpur and see you there, guys. And later, I'm gonna show you the new city that I'm going to explore, Charot. So, ayan, dire-diretso lang tayo. Guys, nandito na tayo sa pila and maghihintay na lang tayo hanggang sa makapasok tayo. So, ayan. So yun guys, we just landed dito sa Kuala Lumpur International Airport and pupunta na kami sa immigration. Then mag-claim lang kami ng mga SIM and yung mga kailangan naming i-claim. Ayan. Ayan guys, yung itsura ng airport nila. Hindi ko na na-videohan yung kanina paglabas ng airport kasi maraming tao. Ito yung papunta ng immigration. Ayan, may signages naman so hindi kayo mawawala. Ayan. May nakalagay na immigration, baggage claim, arrival hall, domestic international transfer, and such. May directions na. Ayan siya guys. Ito. Ito yung medyo mahaba pa pala yung lalakaran natin. Akala ko kaunti lang. Oh my gosh. Hindi pala. So, sige. Lakad lang tayo ng lakad. Nung makita natin yung hinahanap natin. Ayan guys. So, kasi yung in-avail namin na SIM card, dito na din yun eh. Ang sa pagkakaalam ko kasi for the immigration, transfer ka pa sa Terminal 1. Not sure, pero we're going to check it here. Ayan. Andito na. So, ayan. Nag-claim muna kami ng SIM. Then, titingnan namin how can we get to immigration. Hey guys! So, ayan. It's 3 a.m. And finally, nakalagpas na kami ng immigration. After this, hahanapin na lang namin kung saan namin pwede i-claim yung SIM card. Then, we're ready to go. Tip lang guys, medyo natagalan kami sa immigration. It took us almost an hour para makalagpas dahil bukod sa dalawa lang yung officers na nag-check. Also, natagalan din kami kasi hindi kami aware na meron na pala silang inimplement na bagong, what do you call this, policy na you need to fill out or fill up something bago ka makalagpas. Like, may hihingiin sa'yo na sorry, hindi ko kasi alam yung exact, pero same as SG arrival card. Ganun siya. Meron kayong i-fill out na form and it is called MDAC or MADC. Yun na lang yung natandaan ko. Pero mabilis lang naman siya. So, sa mga gusto mag-travel sa Malaysia, check it out guys sa net nila and hahanapin ko yung link and I'll put it in the description box so it will be easier for you to check. So, yun lang guys.